Dumako muna ho tayo dito. Nako, eto, Pebbles Talakera ho, mga bossing, no? Meron ho dito, mga kababayan, na ipinost si Mami Pebbles. Ayan, halos alam ko, lahat kayo, alam nyo na no? Yung bagong account niya ni Mami Pebbles. Pebbles Talakera 4NA. Paano babasahin to? 4NA o 4 na? No? Basta 4NA. Kung ano ang ibig sabihin niyan, mamaya itatanong ko kay Mami Pebbles Talakera. Ito na nga ho, mga kababayan. Sabi dito, babasahin ko lang lahat ito para maintindihan natin lahat. Sabi, ay eto na ang lumabas na yung case report ng INC rally. No? Kung nagkagulo lang, sasabihin ninyo, tsamba. Sabi niya dito, pwede palang sampahan ng kaso si INC. O ba bakit? Dahil doon sa kanilang mga pinagsisigaw doon, dahil lumabag doon sa kanilang ipinagpaalam na rally, no? Lalo na yung ginawa ni Super Ate na nakatag si Senator Amy Marcos. Ayan naman, nakita nyo, kulay blue. Diba? At pagpapaakyat ng mga politician at yung sinabi ni Senator Amy Marcos, buti na lang naka-video at may copy ako, pati yung mga nagyakapan sila ni Marcoleta at kinamayan pa ng mga ministro. Hindi, nakita ho natin yun sa backstage, mga boss, di ba? Kaya paano ho nilang sasabihin, mga kababayan, no? Paano ho nilang sasabihin na hindi po political yung rally nila? Paano po nilang sasabihin na wala pong destabilisasyon doon sa rally nila? Panay ho politiko Mga boss chief mo, sir, karamihan po laban o banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Marcoleta, si Gutesa daw ang witness na matibay. Sinabi yan ni Marcoleta doon mismo sa entablado. Doon sa rally ng INC. Oo, correct ko yan. Totoo. Tapos ibibintang sa iba na tinatago daw. Biruin mo nga, mga kababayan, kung ano-ano na din po yung naging kwento nila kay Gutesa. Merong sinasabi si Marcoleta, may 5 milyong patong sa ulo si Gutesa. Putik na yan. Paano mo naman papatungan ng 5 milyon ang ulo niyan? Wala naman pong kaganda-ganda o wala naman pong kakwenta-kwenta, walang katorya-torya. Yung mga pinagsasabi ho niyang si Orly Gutesa. Miski ho ako, di ba si Martin Romualdez ang pinangalanan ni Orly Gutesa. Miski ho ako si Martin Romualdez, hindi ho ako mag-aaksaya ng miski 500,000 dyan Hayaan ko lang. Bakit? Kasi kung makikita mo yung reaksyon ng mamamayang Pilipino habang nagsasalita si Gutesa, pinagtatawanan lang ho. So ngayon, ikaw, mag-aano ka pa ba? Mag-aaksaya ka ng 5 milyon na sinasabi ni Marcoleta patong sa ulo ni Gutesa? Hindi na. Hayaan ko kayo dyan. Pagtawanan kayo ng pagtawanan ng mamamayang Pilipino. Di po ba? Halos buo po nung mga pinagsasabi nila. Halos political po lahat, mga kababayan. Sabi ni Aviator PH, ulo ni Marcoleta, may patong. Loko ka, boss. Binabonota mo, yung ulo ni Marcoleta. Hindi. Totoo ba yon? Kasi ako ho, mga kababayan, although mas lamang sa isip ko, no, na nakapilo ka, pero hindi ko pa din mawari ho, mga kababayan. Pero kayo dyan sa comment section, totoo ba na may nakapatong? Alam ko ho, parang nung sa joke, ang laman daw po ng maleta, wig daw ho, mga bossing. Hindi naman tanga ang INC. Siyempre, alam nila, na kapag nagsalita si Amy and Marcoleta, may sasabing negative kay PBBM sa gobyerno. Allowed talagang haluan ng politika. Tuloy ko to. Buti na lang, naka-video daw si Pebbles at merong kamayan at may akapan. Hindi naman pala kayo religion Napakalaking kasalanan pala ang ginawa ninyo nung araw na yon. At dahil dyan, baka may itiwalag at may posibleng mawala sa politics. O sino ho yun, mga kababayan, kung sakali ho, no? Na binabanggit dito ni Mami Pebbles Talakera. Ang isa lang pong pumasok sa isip ko diyan, ititiwalag si Marcoleta, INC, at matatanggal sa politika o pagiging senador si Marcoleta ho, mga bossing.
At eto pa, hindi lang po basta sinabi na pwedeng matanggal sa pagiging senador. O hindi lang po sinabing matatanggal sa politika, mga kababayan. Kung maalala nyo ho, 'di ba ang COMELEC eto na, pinagpapasa na si Marcoleta ng pagpapaliwanag kung bakit hindi niya sinabi lahat doon sa kanyang sa kanyang sose. Oh, biruin mo ano ang nakasulat sa sose? 0, wala man lang ni isang nagdonasyon kay Marcoleta. Pero nung umiiyak na po doon sa Net25, ngal-ngal na po, sabi, nakiusap sa akin yung mga tao, wag ko daw banggitin yung kanilang mga pangalan. Di parang binastos ko naman sila. Sino ba kasi yan, Marcoleta? Mga diskaya. Kaya hindi mo masabi-sabi. Hindi pasensya na ho mga bossing. Pasensya na, Marcoleta. Hindi mo kami pwedeng sisihin na ang unang papasok sa isip namin mga diskaya. Kasi nakikita namin kung paano mo talaga ipinagtatanggol di ba? Kung paano mo ipinagtatanggol, mga kababayan ang mga diskaya. Di ba? Di po ba, mga kababayan? So, sino unang iisipin natin? Baka yung mga diskaya ang number 1 na donor ni Marcoleta nung panahon ng eleksyon. Di ba, mga bossing? Ngayon, asan na ba dito? Alam nyo, mga brothers and sister, magkaiba man ang ating paniniwala, alam nyo ba na nasa likod ng backstage si Eduardo nung wala na ang mga politician? Ano ginagawa doon? Rally pa more. Sabi ko na nga sa inyo, may Europol si Polpol. Ayaw nyong maniwala, alam kong ando si Eduardo at galit na galit sa likod ng backstage daw ho. Baka siguro ang usapan wala namang mga ganun-ganon. Wala namang mga paninira na sasabihin. Biglang ganun yung mga pinagsasabi ng mga politiko, lalong-lalo na ho si Amy Marcos. Sabi ni Alberto Espiritu, itiwalag na ninyo si Marcoleta, dadalhin kayo niyan sa impyerno. Sabi ni Alberto Espiritu. Tuloy ko. Rally pa more. Sabi ko na, yan. Mga kapatiran nyo sa ibaba, sigaw pa ng sigaw nung nagsabi ng hustisya, si putik na yan. Isa pa ho yun, si Chavit Singson. Bakit nandyan si Chavit Singson, mga kababayan? Mukhang malapit na din pong maoblo. Mukhang malapit na din pong maoblo. Tingnan nyo ho yung matanda, mga kababayan. Halos araw-araw po interview dito, press con doon, interview dito, rally dito. With matching may pakain pa doon sa INC rally. Ang aga-aga ng food truck. Kailangan mag-effort. Kailangan mag-effort mga bossing. Baka hindi na umabot ng Pasko sa laya si Chavit Singson dahil inirereklamo din nung kanyang mga kalugar doon sa Narbacan. Diba? Mga kapatiran nyo sa ibaba, sigaw pa ng sigaw nung nagsabi ng hustisya si Chavit na marami ng pinatumbang preso. Hustisya your face. Hindi. Totoo ho mga bossing. Ang totoo ho, mga kababayan, mga maliliit pa lang ho tayo, mga bata pa lang ho tayo, madami na tayong naririnig kay Chavit Singson Di ba? Na kapag kayan ang ginalaw mo, kapag kayan ang binangga mo, wala. May kalalagyan ka. Pero, dito po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang hindi uubra yung apelidong Chavit, yung apelidong Singson. Mukhang hindi po uubra yung apelidong Villar. Malalaking tao po yung binabangga po ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Kaya ngayon, yung sinasabi o naratibo ho nila na weak president si Pangulong Bongbong Marcos, hindi nga. Baka ang weak president yung dating Pangulo na wala man lang naipakulong na mga korap daw ho. Di ba? Wala man lang daw hong naipakulong na mga korap. Mga kababayan uulitin ko ho. Pagkatapos natin dito sa Mark Ramos channel, lilipat po tayo doon sa Birahan PH at nandyan po si Jordan G
itatag niya po yung paglilipatan natin doon sa Birahan PH. Okay, mga bossing? O, tuloy natin to. Naku, itiwalag nyo si Bien Sabala and naku, itiwalag nyo yang si Bien Sabala. Sino ba si Sabala? Yun ho yatang nagsasalita din no? At urge, mga pera-pera din yan. No? Pati yung converted lang na si Marcoleta, itiwalag ninyo yan. Yari, di kayo sumunod sa doktrina, muntik na kayo. Ito pa sabi dito, mga may miss call pa. Dok, galit na galit ang ka Eduardo sa nangyari kahapon, kaya siya mismo ang nagpatigil after speech. Basahin natin to, ha? Basahin nun natin yun, mga bossing. Ano ba yun?